Redirection ba? Baka hindi naman. Bye, Toots! Sa inyo mga kahulsam, today marami tayong errands at ito, merong group project sa mga pads. Mga pads. Yan, at naghihintay na sila sa arcade daw, harap ng arcade. Hindi ka mag-CR? Pare, hindi. Hindi ako 100. Sabi mo? Ay, bigay ko na pala yung allowance mo. Ay, yung project ha? Ay! Scam yung project ha? Tumayo muna tayo doon, pero bago tayo magpatuloy, tanong ko muna. Wholesome ba hanap mo? Kung wholesome ang hanap mo, welcome dito. Ay sa inyo mga ka-wholesome. Anything under the sun, let's make it wholesome. Tumayo muna tayo dun sa mall kasi sobrang daming tao. Either mukhang in good hands naman siya sa shoutout nga pala kay Team. Tsaka kay special shoutout kay sa fans ni Sander na si Inigo. Nag-follow daw siya sa TikTok. Thank you. Actually, kaya ganyan yung topic natin today. Kasi merong nag-chat, which is ito. Hindi naman siya nag-chat, kundi tinanong ko rin siya, isa sa mga ka-close ko din siya dati, na ano ba yung parang topic na meron sa'yo ngayon, and ito yung chat niya, yun nga yung chat niya. So pag-usapan natin, bakit nga ba kailangan mo ng redirection? So yung circumstances niya, itong nag-chat, no? Merong opportunities, and knowing that person, may mga struggles din. Kaya mo lang naman i-consider yung opportunities na binibigay sa'yo ng mundo, ni Lord. Kasi siguro merong ibang nature or struggle yung current situation mo. Lahat naman tayo, we want greener pasture, mas komportable na pamumuhay, so on and so forth. So, unang-una na i-check natin, philosophically, ano ba yung nature ng struggle? Ano ba yung, ba't ka nagko-consider ng ibang opportunity if okay na okay ka naman dyan? Are you fighting the door or the lock? Anong ibig sabihin nun? May ibig sabihin nun, yung door, yun yung external. No? Baka mamaya, yung opportunity na yun, parang hindi ka makapasok-pasok doon kasi merong naghihila, no? Sa other side, merong pumipigil sa'yo. Yung pangalawa naman, yung lock, it represent yung sa loob mo. Baka mamaya kaya ka nalagay na dyan ni Lord sa situation na yan or sa ganyang circumstances sa life kasi meron siyang tinuturo sa character mo. So minsan, hindi yung pintuan mismo yung problema natin, pero kadalasan, or maybe hindi, yung lack na struggle natin, which is tayo mismo yung nag-hold back sa sarili natin doon sa kung nasaan man tayo. So pwede rin natin ditong ma-apply yung persistence na may mga bagay tayo na kailangan i-push through, no? Mag-breakthrough ka na, malapit na yan, kailangan mo lang i-push through. So minsan yung may mga opportunities tayo na nandyan na may pintuan ka lang na dapat buksan, hindi siya nagpusan nagbubukas, kailangan mong i-push through. Yun yung tawag yung persistence. Pero minsan naman, ang kailangan natin gawin, yun na nga, redirection. Kasi baka mamaya, yung pinupush mo na yan, wall pala yan. Solid. Tapos sinususian mo, di ba? Pero paano mo susian yan? Kung wall nga yan eh. So minsan kailangan mo umikot, hanapin yung pintuan, di ba? Hanapin yung magandang opportunity. So paano nga ba natin masasabi na persistence yun? Yung isa naman is kailangan ng redirection. So persistent siya if yung struggle na yun ginagawa kang mas matatag, stronger, no? It builds character. Nagkakaroon ka ng mas lalong patience and skill. So yun yung mga binibuild dun sa'yo. Paano naman kapag yung struggle na yun or yung situation na yun sa life mo, ginagawa kang bitter, hollow, parang nag-go with the motion ka na lang. Doon na natin masasabi na kailangan mo ng redirection. So hindi na siya kailangan ng
persistence, na kailangan mo mag-push through lang kasi may binibuild sa'yo. Second point, punta naman tayo sa psychology. Psychological aspect naman, kung redirection ba. So likely sa may mga bagong opportunities dyan sa buhay, no? Like yung sa pagpapakasal, paggawa ng business, paglipat sa ibang lugar, meron tayong fear. Kasi ang sinasabi nung nag-chat sa atin is parang meron siyang intuition na hindi pa siya sure pero he or she knows that God is in control. Likely with every opportunity, meron yun. Ngayon naman sa psychological aspect is fear ba or intuition? Yung redirection na yun. Pag sinabi kasi nating fear, parang pinupush mo siya. Takot ka na pumunta doon, fear yun. Pero pag gut feeling, I believe na karamihan sa atin may gut feeling, malakas yung gut feeling. Ito yung kalmado. It is quiet. Ito naman, pinupul ka. Pinupul ka ng maayos. Paano natin masasabi na fear yun? Kapag ka parang lahat ng bagay ay ina-avoid ka para ma-avoid yung pain. So for example, may toxic boss ka, may toxic workplace, or maybe sa business na natotoxican ka na sa mga kasama mo, kahit even yourself, no? Pag fear yan, pinupush niya yan. Tinataboy niya yung pain. Ibig sabihin, tinataboy niya rin yung growth, no? So, ikaw na bahala kung maganda bang opportunity yun o hindi. Samantalang yung intuition naman, parang kagaya nito. Isang araw, bigla na lang akong nagising. Ginagawa ko na to. Hindi siya yung kailangan kong ipilit. Yun yung intuition. Alam mo yun yung maganda siya na talagang drawn ka dun sa bagay na yun. It is quiet, it's calm, hindi ka nalilito dyan. So, hindi fear yun. Kahit man alam mong masasaktan ka dun, kung ano mong opportunity yan, pero alam mo na, hey, it's better. Hindi mo pinupush, hindi mo ina-avoid yung pain, hindi ka na natakot na mag-fail. So, yun yung intuition. Kasi, ang pinagkaiba nun, fear screams. But wisdom, it whispers. The question is, which are you listening to? Ano yung mga halimbawa ng yung monologue natin, internal monologue natin na ito galing kay fear to. So yung halimbawa nito is masasabi ko, if I don't get this, like halimbawa itong job na to, itong bagay na to, itong concept na to, if I don't get this, failure ako. I'm a failure. So andun yung napaka-negative. Samantalang yung intuition naman, i-shift natin yung quotation, yung term na yun, yung internal na monologue natin na magiging ganito siya. Even if I get this, I don't think I'll be home. So kahit makuha ko tong opportunity na to, kahit mas mataas yung sahod, kahit na lumipat kami, hindi ko feel na parang homey siya. Hindi ko mararamdaman na parang at home ako, na parang para dun ako. Parang nagagawa ko yung purpose ko. So, yun yung intuition, yun yung difference. So, either way, parehas na yun. Parehas na kailangan ng redirection nun. Kasi yung isa, fear, redirection pa rin kailangan nun kasi may grabe na yung anxiety mo eh. Then yung isa naman, alam na ng soul mo, ng spirit mo, na yung spirit mo o yung ano mo, nagmo-move on na siya. So, kalmado ka, pero nagmo-move on na okay, hindi ko iiyakan yung natapon na gatas. I won't cry over spilled milk. Kasi hindi yun para sa akin. Yun yung intuition. Dito sa aspect na to. E syempre, last but not the least is the Christian perspective. Or, theologically, kailangan ko bang ng redirection? Pag sinabi natin kasing theology or Christianity or religion, dyan yung medyo vague na, Lord, yun nga yung isang video natin na, what if it never rain? What if hindi umulan? Na yung pinagpipray mo na isang sign, hindi siya mangyari. Ganun na rin ba? Ganun pa rin ba yung gagawin mo? Well, most often than not, mag-move forward ka pa rin, hihinga ka pa rin naman, maghahanap ka ng better pasture, greener pasture, para sa buhay mo. Ang magkukumparahin natin dito is yung fruit versus force. Kasi yung faith natin, it looks behind dun sa spirit, behind dun sa opportunity. Hindi lang siya yung, okay ba to, mataas ba yung sahod dito? Diba? Pero hindi yun eh. Ano ba yung motive nitong pag pinasok ko to, ano ba yung spirit na meron dito sa bagay na to? Kapag ginawa namin to, ginawa ko to. Itong opportunity na to. Now, if matagal ka ng believer or Christian, alam mo na to. Alam mo na yung isang bagay kung para sa iyo ba, para sa inyo ng family mo. Ito yun, yung peace.
Di ba sabi sa Colossians 3:15, and let the peace of God rule in your heart. So in short, kapag walang peace dun, hindi yun para sa'yo, oo. Minsan kasi, sometimes yung know ni Lord, dun sa bagay na gusto mo, yung passion mo, yung parang feeling mo yun, yung purpose mo talaga, yung calling mo, hindi lang ngayon, hindi lang sa time na to, hindi lang sa environment na to, pero oo, tinatawag kita dun, pero hindi para dito. Kasi mas maganda yung yes ko. Kasi pinoprotect kita eh. Now, paano naman natin masasabi, paano kung yung may mga, tayo dyan, mga tao na siguro, mahina yung parang discernment nila, no? Parang okay lang naman sa kanila yun. Siguro desperation mode. Maraming ganun eh. Even ako. Ang unang tanong dyan, how can we tell the difference? Ang first question dyan is it making you compromise your values? Fino-force ba yung opportunity na yun para mag-work? If ganun, then malamang sa malamang, redirection yun. Kailangan mong mag-pivot. No? I-pivot mo yung sarili mo doon. If dito parang fino-force yung opportunity na yun, kailangan mong gumanon. If magko-compromise ka ng values mo. Pero, paano naman kapag ka mahirap? No? Example ko dito is yung nangyari sa amin ng wife ko na nakwento ko na nun sa isang video na talagang nirisk namin lahat. What if mahirap siya? Grabe yung ibibigay niyo. Grabe yung risk niyo. Pero, hindi niyo, for some unfathomable reason, merong supernatural peace kayong nararamdaman. Parang at peace kayo. Alam nyo, mag-grow kayo, mag-fail man yun o hindi. Alam nyo yung setup na yun. It's something that you can be proud of. If merong ganun, if merong supernatural peace, despite the lack of confirmation, no, yung confirmation na parang yung mga signs nga natin, no, even sa word niya, it's a test of persistence. Na parang kailangan nyo i-push through yun. Kung itutuloy nyo pa ba yung business nyo o yung work, no, minsan hindi naman kailangan ng redirection. Minsan kailangan mo lang ng persistence. So ano yung mga parang mga sign? Ito, na-discuss na natin yung philosophically, psychologically, theologically, sa aspect ng Christianity. Ngayon naman, ano ba yung mga sign na sinasabi? Parang medyo vague kasi. So unahin natin, ano yung difference sa obstacle? So if yung sa obstacle na yun, may mga challenges na binibuild yung skill mo. So persistence yun. So ano naman yung next nun? Kailangan siya ng redirection if dinidrain yung spirit mo, yung sarili mo. Yung obstacle pa lang, hindi mo siya nakikita as a growth opportunity, pero it's draining, it's very taxing sa sarili mo, sa spirit mo, sa soul mo. So it's need ng redirection. Next, how about yung the feeling? Ito yung sa persistence, no? I'm tired, but I'm certain. Pagod ako, pero sigurado ako. So kailangan mo lang i-push through yun. Pero paano naman yung sa kailangan redirection? Ano ba yung nararamdaman kapag gano'n? I'm busy but I'm lost. Alam mo yung sobrang busy mo na pero parang nawawala ka pa din na alam niyo yung pakiramdam na yun. Sobrang busy mo, nagpapaka-productive ka pero you feel lost. Sumasahod ka, okay naman yung ginagawa mo pero yung pakiramdam mo, you feel lost. You need redirection. After ng the obstacle, yung feeling, pangatlong sign is yung the prayer. If ang prayer mo is, God, give me the strength to stay. Ayun, persistence yun. But if ang prayer mo, God, give me the courage to live. Ayun, redirection na yun. If gusto mo nang umalis talaga dun sa isang bagay na yun, isang opportunity na yun, isang circumstances na yun, redirection na yun. If yun yung prayer mo. Yun na yung tatlong signs eh. Ano yung pang-apat na sign natin? Ito na yung outcome. Ito yung persistence kapag ito yung outcome. Unang-una, syempre, character growth. Ilan pala unang-una? Yun na yun eh. If nag-grow ka, nag-grow yung character mo, you're becoming more, no? Edi go. Bakit hindi? Kailangan mong i-persist yan. You have to persist. You have to endure. Pero paano naman yung redirection? Ito siya. Peace after letting go. The moment na nag-resign ka, the moment na nilet go mo na yun, grabe yung peace. Discuss na natin yun na yung mga different aspects, no? Na i-consider natin. Kinonsider natin yun. And then, kinonsider na rin natin. Hindi siya checklist eh. Pero yung mga signs. Now, ano ba yung parang ending remarks natin dito? First is, sometimes God closes a door not because you failed, but because you outgrew what was behind it. No? So, hindi ka na nag-grow doon.
Na-outgrow mo na kung anong merong i-offer sa'yo yun. Pwedeng i-offer sa'yo ng lugar na yun, nung situation na yun. Na-outgrow mo na siya eh. So, lumalaki na yung vessel mo. Hindi ka na kayang i-contain nun. Kailangan mo na talaga mag-redirection. I-redirect yung life mo. Kailangan mo nang lumabas sa door na yun. Second, stop asking, why is this happening? Yung mga bagay-bagay sa atin. Instead, let's ask ourselves, where is this pointing? Where is this leading me? Mas maganda yung perspective na yun, di ba? Last but not the least, third, confirmation isn't always a yes on paper. Magugulat ka na lang, may nakalagay na yes dyan. Sa devotion mo, sa Bible, hindi. Sometimes, it's a peace in your heart. Ulitin natin. Ang ganda nun. Confirmation isn't always a yes on paper. Sometimes, it's a peace in your heart. So, tapos na natin i-discuss. Pasensya na kung sit down lang muna tayo ngayon and coffee. Dahil it's rainy and hihintayin natin si Sander. See, ang pinlano namin ni Der, ang sinabi ko sa kanila is dapat unahin muna nila yung project nila and then balik na lang dito. Tapos hihintayin ko siya para mag-arcade. Pero anong nangyari? Nauna yung laro bago yung project. See, pero I'm at peace. Yun yung redirection eh. Hindi laging mangyayari yung gusto mo. Pero alam mo kung sino yung may control. If you know who is in control and if alam mo, kilala mo siya, alam mo, you are on the right path. Let the peace of God rule in our hearts. Ano, okay na? Titong-tito? Yeah, ano binibenta mo yan? Wala. Titong-tito! Lakad! That's all guys, I hope you guys learned something dito sa video natin about sa redirection ba? Kung redirection ba o hindi, no? Baka naman kailangan mong i-push through lang yan, persistence. Or maybe, kailangan mo nang mag-redirect. Lakad muna kami, hindi dahil sa pinaglakad kami pero pinili namin kahit na umaambon para ma-end tong video kasi hindi talaga ako makabuelo kanina dun sa sa bayan. Nahihiya pa rin ako magganito ganto, tsaka umuulan, hindi rin ako nakapaggala-gala dun. Anyway, this is Joel Muglipon. Always leaving you with this. Always remember that you are loved, you are blessed, and that you will be a blessing. In Jesus' name. For any content suggestions yan or topic, chat nyo lang ako or comment kayo dito. Ayun lang. Stay wholesome. Bye! Yung project nila, nilagyan ng mani, gumagana yan. Gumagana. Pambira! O diba, redirection, diba? O Ito yung, iniba. ito Para yung daw may phone. pang-stock si teacher. Pambihira. O di mo alam kung yan, mga makukulit, pinersist nila o in-endure nila yung project. Woo!